Palaging nagtatago siya sa ilalim ng kama ng babae. At sa hitang gabi siya ay lumalabas. Binubuksan ng takip, nilalagay ang pampatulog sa bibig ng babae. Pagkatapos ng kaunting pagsimangot, magagawa na ng lalaking ito ang gusto niya. Hindi lang niya ginagamit ang sipilyo ng babae. Inilalagay niya pabalik sa eksaktong posisyon. Pagkatapos maligo, sumisipol habang nililinis ang kanyang buhok. Pagkatapos malinis ang sarili, pupunta siya sa kama ng Diyosa. Yayakapin ng Diyosa, at papasok sa magandang panaginip. Kapag tumunog ang alarm, magbibihis siya. Lahat ay ginagawa ng mapagkumbaba, ngunit alam na alam ang gagawin. Nagising ang babae sa tunog ng telepono. Pagod na pagod sa tulog. Pagkatapos maghilamos, maingat niyang inilagay ang sipilyo. Binuksan ang refrigerator. Naghanda ng almusal. Hindi niya alam kung bakit. Nababawasan ng gatas kamakailan. Bago umalis, inilipat niya ang rack ng brief ng lalaki sa pintuan. Habang nagpapalit ng sapatos, inayos niya ang sapatos ng lalaki. Hindi alam kung may silbi. Umaasa na matatakot ang magnanakaw sa mga gamit ng lalaki. Binuksan ang 3 kandado. May napansin siyang kakaiba. Nakasanayan niyang isara ang takip ng kandado. Lalo na may mga bakas ng daliri sa button. Maingat ang babae. Hindi nagbabaka sakali. Pagkatapos panasan ng mga button, naglagay siya ng bagong password. Pagkatapos ng trabaho, bumati siya sa security guard. Ngunit bago umakyat, tinawag siya ng guard. Nakatira ka ba sa 601? Oo. May nagpapabigay nito. Pagkatapos pumirma, kinuha niya ang package. Pagdating sa pintuan nalaman niya, dumating ang nanay niya kanina. Dahil binago niya ang password. Iniwan ang package sa baba. Nakita niya ang hindi nakasarang lock. Kinabahan siya, pero pagkatapos tumawag, nalaman niyang hindi sinara ng nanay niya. Binuksan niya ang humidifier. Nagpasalamat sa magandang gabi, ngunit bago patayin ang ilaw, may narinig siya sa pintuan. Kunwaring pinatay niya ang ilaw, at lumakad papunta sa pintuan. Nang unting-unting umiikot ang doorknob, natakot siyang tinakpan ng bibig. Ayaw magparinig ng ingay. Lumakas ang loob na pumunta sa pintuan, pero walang nakita sa peephole. Dahan-daang binuksan ng lock, ngunit walang tao sa hallway. Pabalik na siya sa kwarto. Nakita ang upos ng sigarilyo sa sahig. Ihahambing ang fingerprint. Gagamitin ito. Kinakabahan ng babae. 2 beses nang tumawag ng pulis. Naiinis na ang mga pulis. Hindi maganda ang pakikitungo. Walang nangyaring masama. Hindi makapagsimula ng kaso. Walang nangyari dito. Babalik na ako. Nakatitig pa rin sa lock. Hindi makatulog. Hindi alam kung paano. Bumalik ang lalaki sa gabi. Hinihimas ang noo ng babae. Malambing na kilos puno ng pagmamahal. Natulog ng mahaba ang babae. Lumala ang pakiramdam. Hindi niya inisip. Nagmamadaling pumasok sa banyo. Gusto tingnan ng CCTV. Pumayag ang guard. Malapit nang malate sa trabaho. Sa ibang araw na lang. Pagkatapos ng trabaho, tumingin ng bahay. Mahal ang upa. Hindi kaya. Pinili ang apartment dahil sa seguridad. Kaya inupahan ng kasalukuyang bahay. Masamang kapalaran. Laging nahihilo. Para sa bagong bahay, hindi na mahiyain sa trabaho. May nangagaw ng kliyente. Hindi nagtiis. Customer 119. Dito po. Umupo sa harap niya, nagsimula ng transaksyon. May brochure ng bangko, magbebenta ng produkto, tinanong tungkol sa pag-aasawa at trabaho. Para magbenta ng insurance, ngiti ng lalaki, may maling pagkakaintindi. Saan ka nakatira? Feng Tiandong. Doon din ako, magkapit-bahay tayo. Nahihiyang makipag-usap, tinanong ang savings, walang ipon, iniabot ang business card, tapos ng transaksyon, nag-aya ng kape. Bibili ako insurance. Magkape bilang magkapit-bahay, tungkol sa insurance. Sa susunod ang magandang plano. Pagbabago ng ugali, nagalit ang lalaki. Sa tingin niya mapagkunwari, nagpaparinig kanina, napatingin ng marami sa away. Hindi makapagsalita, mali ang pagkakaintindi, pero magkape tayo. Dumating ang manager ng bangko. Mas galit ang lalaki, manager okay lang. Ako bahala. Ano ang aayusin mo? May mali ba ako? Basura ba ako? Ano bang mali ko ngayon? Tumawag ng guard ang manager. Pinaalis ang lalaki, pinindot ang susunod na numero. Nahihiyang nag-sorry. Pag-uwi ng babae, napagalitan ng guard dahil sa pulis. May konting guilt, pumasok sa elevator, pinindot ang palapag, para umiwas sa kahihiyan. Anong oras kapalitan? Nakatayo ang lalaki, walang galaw sa likod niya. Nakakatakot, hindi pumindot ng palapag. Lumabas ang lalaki, nakahinga ng maluwag, nakita kumuha ng susi, kapitbahay nga talaga. May nakasanayan na, tinitigan ang lock ng 30 minuto. Pero ang lalaki, nakatago na sa ilalim ng kama. Ginagawa araw-araw, nasasarapan sa pagkontrol. Dahil sa promotion, nag-overtime mag-isa, aksidente, nasugatan sa papel, tumunog ang telepono, walang numero, binaba ang tawag, pinunan ng kakulangan.
May lasing sa bus stop. Natakot siya. Tumawag ulit. Binabagad. Hindi ka ba nilalamig? Lumingon siya. Ang lalaki kahapon. Nakangiting nagsalita. Sasakay na sana ng bus. Sandali lang. Matagal na naghintay. Wala nang bus, malapit lang naman. Mag-taxi tayo. Gusto niya mag-bus. Hindi bumitaw. Huling bus umalis. Nagdilim ang mukha. May dumating na BMW. Manager ng bangko. Mali ang intindi mo. Ano ang mali? Aalis ako, kumalma ka. Nakakatakot sila. Boyfriend mo ba siya? Hindi sumagot manager. May gusto sa babae. Pagkatapos magbanta, sumakay sa kotse ng manager. Hinatid ng manager sa baba. Umakyat mag-isa. Pagpasok, walang kuryente. Habang naguguluhan, may tunog sa pinto. Nagulat siya. Takot na tumingin sa lock. Kyungmin ako, si Kim Sung-hao. Nahulog wallet mo sa kotse. Lumapit sa peephole. Manager dala ang wallet niya. Binuksan pinto. Nag-sorry agad. Nakita walang kuryente. Nag-alok tumingin. Okay lang. Pupunta ako sa maintenance. Kung ayos lang titingnan ko. Ginamit flashlight. Circuit breaker pala. Itinulak. Bumalik ang kuryente. Nakita brief ng lalaki. Napahiya. Sinabi ang totoo. Natuwa ang manager. Gusto gumamit ng banyo. Lilinisin muna ang banyo. Habang naglilinis, nakabukas ang inidoro. May kakaiba. Pinagamit pa rin. Habang naguhugas, may naalala. Paano mo nalaman? Hindi ko sinabi. Ano? Nadito ako sa 601. Magpapaliwanag pa. Tumakbo siya. Hindi pinansin. Hindi ininda ang reaksyon. Naghintay sa baba. Dumating ang pulis. Para walang tawag ulit, sumama ang chief. Manager ang stalker. Hindi sigurado. Pati password. Sinabi sa pulis. Nako. Patay ang manager. Siya ang suspect. Kahit umiyak, matapang ang chief. Saan ka nakatira? Guard daw ang nagsabi. Sa pulis, sinadya daw wallet, kasabwat ang lalaki, pinatay manager. Ngayon, brief at sapatos ang ebidensya. May tawag ang boss, nakahinga siya, hinanap sa bahay, walang nakita, makalipas 14 na oras. Pinalaya siya, pagdating sa trabaho, kakaiba tingin ng lahat, tumawag manager sa opisina, tinanggihan ng promotion, alam niyang kasalanan niya, umalis ng walang angal. Balik apartment, naalala CCTV, elevator lang nakita, peke hallway CCTV. Ano gusto mong makita? May kumakatok sa pinto, gusto malaman sino. Sabi ng guard lasing, hindi mahanap bahay. Para sa kanila, normal na bagay, nakatayo sa labas, hindi makapasok, sobrang takot, pinatulong guard, sinuri ng guard, walang problema. Pagkatapos ng guard, may nakitang keycard. Dahil sa curiosity, pumunta sa pinakataas, bawat bahay, sinubukan card, ilang oras lumipas, hindi pa rin nakita may-ari. Sa kakapunta, pagod na siya. Pumasok sa kwarto, mukhang babae nakatira, maalikabok mesa, mabaho inidoro, nakakapagtaka, may sulat kahapon, mas nakakapagtaka, customer sa bangko. Para malaman, tinanong kaibigan sa bangko, tiningnan record, may transaction kahapon, 3,200 araw-araw. Parehong oras, tinawagan kapitbahay, walang sumasagot, ayaw na pulis, bantay sa tindahan, hinanap 3,200 items. Naghintay, may nagbayad, eksaktong 3,200, may mask babae, tama ang oras. Sinundan nila, dating demolition, nawala sa kanto, naghiwalay sila, matagal hinanap, nakakita pusa, 3,200 na lugaw. Kinain ng pusa, pumasok pusa, binuksan pinto, walang signal, hindi makatawag, kumatok sa bahay, walang sagot, nakita parehong lock, may naisip. Sinubukan simple password, hindi magbukas, aalis na sana, may naalala, parehong lock, baka parehong password. Dahan-daang binuksan, sumilip sa loob, magulo kwarto, maraming gamit, tumawag, hindi sumagot kaibigan. Nako, nakita bedroom, may ungol sa loob, pagbukas ng pinto, may ilaw sa mukha, may babaeng nakatali, tinakpan bibig, payat babae, iniiniksyonan, kinakabahang tumawag, sa pulis. Hello, may tao dito, ha, sa malabong bintana, may nakitang lalaki, tatakas na, may nagpasok password. Pagbalik ng lalaki, nakatago sa ilalim, takot na pinapanood, malambing sa babae, nahulog cellphone, malapit na takot, kinakabahan, dama palang lalaki, hindi tumingin sa ilalim. Sasabihin ko sa'yo. May iba na ako. Kinuha injection, papatayin babae, pagka-iniksyon, nang inag babae, nakita mo siya. Sa baba mo nakatira. Tapos patayin, lumabas lalaki, narinig sarado pinto, gumapang palabas, bumyugyula bibig, hindi na inintindi, aalis na, bumalik lalaki, nagtago sa pinto, tinanggal kumot, putol paan ng babae, parusa sa pagtakas.
May pulis sa labas. Tumingin sa bintana. Pagkakataon tumakbo. Tahimik lumabas. Walang ingay. Nakapikit sa takot. Tumingin sa pinto. Dama pa ulit. Sa ilalim ng mesa. Tinatagtad babae. Sobrang takot. Huminto siya. Nanginginig sa takot. Walang ingay. Kinuha pusa. Tinapon sa labas. Hindi nakita. Hindi siya natuklasan. Bumalik sa pagtadtad. Lumapit siya. Naiwan mo cellphone. Tulungan kita sagutin. Walang duda, tumakbo palabas, hindi hinabol, tinitignan lang, pagkatapos ng ilang kanto. May tao ba? May tao ba dyan? Saklolo. Malakas sigaw, walang nakarinig, takot ulit, tumakbo, nagtago sa tindahan, sumunod siya, umalis na, nakahinga. Aalis na sana, katahimikan, tapos na lahat. Nagulat babae, nakatitig lalaki, may sumigaw, natamba lalaki, kaibigan pala, tumakbo dito, hindi kaya lalaki, natulala sa takot, alam ginawa niya, susunod siya, may dumating patrol, ligtas sila. Hinanap bahay, walang nakita, hindi nakita mukha, hindi naniwala chief, lumawak paghahanap, nakita putol, mas malala, may calling card ng babae. Sa card, napansin lalaki, ganun pa rin, matapang sa pulis, huwag bastos. May ebidensya, video ng panununtok, gusto gumanti, hindi pwede, tumahimik ka, walang ebidensya, relo lang akusasyon, nag-usap saglit, hinintay fingerprint, lumipat ng bahay, binalik susi sa guard, lumaya walang ebidensya, galit ang mga mata, trabaho. Akala na huli na, naglagay pa rin proteksyon, tinanong guard, saan lumipat babae, may prinsipyo guard, hindi sinabi. Bagong lock pa lang, may kumatok, kahit magtanong, walang sagot, takot na naman, hindi mapakali, iwan ko delivery. Tumingin sa bintana, umalis delivery, binuksan package, naiwan cellphone, may pictures, tulog siya lahat. Tumawag kaibigan, may anino, pumasok sa banyo, pumasok kaibigan, kahit sumigaw, hindi marinig. Tinanggal lock, tumakbo, sa baba, hindi makapasok, sa cellphone, malapit na masugatan, may lumabas, nakapasok, walang susi, sa labas lang, may lag-ari na, malapit na, humihingi tulong, walang silbi, kumuha extinguisher, binasag lock. Magaling tumakbo, sinuntok siya, kape daw muna, lumabas kapitbahay, hindi takot, anong tingin? Pumasok ka. Anong ginawa kay Hyoju? Anong ginawa mo? Nako. Susuntok ulit, may tumulak, tulong ng pulis, nabasag lock, walang tao, putol paa kaibigan, patibong lang, para makapasok ulit. Sa pulis, para lumabas babae, plano lahat, fingerprint sa tools, may ebidensya. Maayos operasyon, naikabit paa, bumalik pulis, bigay CCTV. Pagdating ng babae sa bahay, medyo tulala siya, nilagay niya ang sapatos ng lalaki sa pintuan. At pagkatapos ay nilinis ang buong kwarto. Pagkatapos ay binuksan ang package. Inilagay ang penguin sa dingding. Pumunta ang babae sa supermarket. May bumati sa kanya. Pamilyar ang mukha ng lalaki. Pero hindi niya matandaan kung saan niya nakita. Hanggang sinabi niyang siya ang gwardiya ng building. Doon lang naalala ng babae. Naging abala ka sa maraming bagay pero hindi kita nakilala. Paumanhin po, hindi ka naging abala, trabaho ko yun. Kamusta ang bagong lipatan? Maganda naman. Ayaw ng babae magpatuloy ng usapan. Pero patuloy pa rin ang tanong ng gwardya. Napilitan siyang umiti at umalis. Disappointed ang gwardya. Nabalitaan ko na huli na ang kriminal. Oo. Hindi ka na niya maaapektuhan. Ano? Tila proud na proud siya. Nakakatakot kaya umalis ang babae. 3,200 lahat. Lumingon ang babae. May nakita siyang lugaw at lumang relo. Muling sumipa ang takot, tumakbo siya palabas. Nag-ikot muna ang babae, bago umuwi, biglang tumunog ang telepono. Ang pulis kanina, manatili ka sa bahay. Huwag kang lalabas. Hindi tumugma ang DNA. Pinalaya si Kim Ki-jong. Pupunta ako dyan, manatili ka lang dyan. Pinatay si Kim Ki-jong. Nang malaman na pinatay ang lalaki, matagal na natulala ang babae. Brutal na pinatay sa bahay. Pinaligiran na ng pulis ang lugar. Tahimik na naupo ang babae sa kama. Hinihintay ang pulis na protektahan siya. Ngunit hindi niya alam kung bakit. Hindi mawala ang takot sa puso niya. Tumingin siya sa mesa. May isang lugaw na hindi niya alam kung kailan dumating. Naalala niya ang gwardya. Isang masamang kutob ang tumama sa kanya. Tumingin siya sa penguin. Kahit ayaw niya, binuksan niya ang cellphone. Mula nang umalis siya, fast forward. May itim na anino na pumasok sa bahay.
Namutla ang babae. Tinanggal nito ang mask. Ang gwardiya na nakita sa supermarket. Sa gulat ng babae, pumasok ito sa kama niya. Nanginginig ang kanang paa ng babae. Ramdam niya ang takot sa kamatayan. Napansin niya ang kakaiba, ngunit hindi niya maigalaw ang kaliwang paa. Ginawang palabas ang araw-araw na buhay ng babae. Ginawang pananakot sa mga babaeng nag-iisa ang totoong problema. Ipinakita ang takot ng mga babaeng nag-iisang nakatira. At ang pagkatakot at pag-aalala sa masamang hangarin ng mga lalaki. Nangingilabot ako, nakakatakot, huwag maging masama ang hangarin sa iba. Isang magandang pelikula araw-araw. Inaasahan ang susunod nating pagkikita.